Siya na ay the best at the best among the rest. Moto di makasang pangalan, hinangaan ka ng ating paaralan. Lubos ang ating masasalamat sa buong may kapal na tayo pinagalooban ng ganitong pagkakataon. Kaya naman, ang tema natin ngayon ay makisaya tayong 15 taon na, Antonias ng makabagong panahon, pagkakaisa, kultura at sining patuloy na pinagyayabong. Makita ang pagtatanghal ng mga mag-aaral mula sa preschool at lower school department. Yung matinding suporta. May mga suporta ba dyan? Ako naririnig? Ayan. Galingan nyo ang paghiyaw. Pag sinabi ko ang kulay, ang sasabihin nyo ay boom, boom, tarat, tarat. Boom, boom, sabihin ang kulay. Pwede po ba? Dilawan! Ayan! Palagay ko mas lalakas yan mamaya. Pag hindi na practice. Grade 1, luntian! Luntian! Oh, kulang ng energy. Exercise muna tayo. Okay, luntian! Boom, boom, tarat, tarat. Boom, boom, luntian! Okay, yan. Ganun na. Sumunod ang grade 2, kalimbahin! Go! Boom, boom, tarat, tarat. Kalimbahin! Ayan, tumitig po tayo para makita. At ang mali, grade 3, bughawan! Titig! Yay! Abangan titig! Okay. Okay. At syempre pa, ang pulahan. Nawawala na rin ako ng boses. Pulahan! Hindi na kasabay-sabay ah. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, narito ang pamantayang gagamitin sa paghuhusga ng ating pagtatanghal sa araw na ito. Indayog at galaw ng katawan, ito ang lubos na kaalaman ng bawat hakbang, kasama ang kaisahan at kagalingan sa pagsayaw at ang tamang pagtindayog sa saling ng musika na mayroong 30 bahagdan. Interpretasyon, ito ang epektibong pagpapakita ng kultura ng piniling pista sa pamamagitan ng sayaw, koreografiya at pagiging malikhain sa mga hakbang. May 20 bahagdan. Kasuotan, ang kasuotan ay makulay at naaayon sa nakaatas na festival. Kumpleto ang kasuotan na malapit sa orihinal. Ito ay mayroong 15 bahagdan. Props, kombinasyon ng props, disenyo at estilo, epektibong paggamit, kaugnayan ng pagtatanghal at konsepto, gumamit ng recycled na materials, at ito ay may kabuuan na 15 bahagdan. Paggamit ng entablado at espasyo at tamang blockings, ito naman ay mayroong 10 bahagdan. Hikayat sa madla, ito ang overall impact at ang wow factor na mayroong 10 bahagdan. Sa kabuuan, ito ay binubuo ng 100 bahagdan. Kung sakaling magkaroon ng tablang marka, at ito ay pagdidesisyonan ng lupon ng inampalan. Ang desisyon ng mga inampalan ay pinan at di na maaaring baguhin pa. Simulan na natin ang paligsahan. Pista ng Panagbangan o ang Baguio Flower Festival ay ang taunang kapistahan sa Luzon ng Baguio na itinaraos sa buong buwan ng Pebrero. Ipinagmamalaki dito ang kasaganaan ng mga bulaklak sa Baguio, gayon din ang mayamang kultura nila kung kaya ito ay dinarayong taon-taon ng mga turista. Ang salitang Panagbangan ay may kahulugang panahon ng pagyabong, panahon ng pamumulaklak. Tatak ito ang magarbong kaisa ng bulaklak, sayawan sa kalye, flower exhibits, paglilibot sa hardin, paligsahan ang pag-ayos ng
Paris. Kaya naman, isang masigabong palakpakan para sa ating unang pangkat. Muli, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ang ating unang pangkat. Palakpakan is an annual flower festival celebrated every February, which takes place in the city of Baguio. The festival was created as a tribute to the city's flower and as a way to rise up from the devastation of the 1990 Luzon earthquake. Ang Buyugan Festival ay nakatuon sa insektong bubuyog na pinagmulan ng pangalan ng bayan na mabuyog sa lalawigan ng Leyte. Sa Buyugan Festival ay inilalarawan ng mga kalahok ang etnikong kasaysayan ng kanilang lugar kung saan ginaganap tuwing ika-4 na buwan ng taon. Ito ay pinagdiriwang sa pista ni St. Francis Xavier. Ang makatotohanan at malikhaing pagsayaw ay nakatuon sa kilos at itsura ng mga bubuyog o buyog. Ang highlight ng pista ay ang parada ng mga mananayaw na may makukulay na kasuotan na nagpapakita ng isang koreografiyadong sayaw ng mga bubuyog. Mayroon ding mga batang naka-costume na magliliparan na parang mga bubuyog. Ngayon naman ay ating buksan ang entablado para sa ikalawang pangkat.
Ito ay ginaganap sa Pilipinas sa panahon ng kapistahan ng San Isidro Labrador. Sa araw ng Pista ng Kalabaw, nagbibigay galang ang mga magsasaka sa mga kalabaw dahil sila ay tumutulong sa pag-aaral. Nililinis ng mga magsasaka ang balat ng kanilang mga kalabaw hanggang sa maging makinis at makintab ito. Sa hapon, dinadala ng mga magsasaka ang kanilang mga kalabaw sa simbahan upang maging bahagi ng prosesyon. Pagkatapos ay nagbibigay galang ang mga magsasaka sa kanilang mga patron. Isinasagawa ang prosesyon ng mga karwahe ng kalabaw na may daladalang maraming lokal na produkto. Pagkatapos ay nagkakalaob ng mga parangal sa pinakamatibay at pinakamagandang dekoradong kalabaw. Ngayon naman, ating bigyan ng matunog na palakpakan ang unang pangkat. Yes, partner, napakagaling ng ating mga mag-aaral. Kaya naman palakpakan natin muli ang ikalawang at ang unang pangkat. Napakagaling. Sa Dagupan, ipinagdiriwang ang Bangus Festival. Itinuturing itong pangatlo sa pinakamaganda at pinakamasayang pista sa Pilipinas. Sa festival na ito ay pinagdiriwang ang kanilang pinagmamalaking bangus na kung saan ang kanilang bayan ay itinuturing na Bangus Capital of the Philippines. Ang Bangus Festival ay nagsimula noong May 3, 2003 kung saan
saan naitala sa Guinness World of Records ang pinakamahabang ihawa ng bangus sa buong mundo na may haba ng 1,007.56 metro. Ngayon naman, ating bigyan ng masigabong palakpakan ang ikalawang pangkat. Ayan. Para sa pangkat na may pinakamataas na tala ng partisipasyon, ito ay ginagawad sa Bangus Festival.
makulay? Hawin. Ngayon naman, nagdadako tayo sa mga preschool children natin. Natutuwa ba kayo sa mga batang ito? Ako po totoong so excited at tuwang-tuwa sa mga nagpalabas na preschool students. Bakit? Number one, if you noticed, they are very disciplined. Na-notice niyo po ba yun? Maliliit na bata, marunong sumunod sa direksyon. Kung napansin niyo ang kanilang pagsasayaw kanina, may change positions. Nursery, Kinder 1, Kinder 2 can follow and find out their positions without making noise. Napansin niyo po ba talaga yun? Ako talaga hangang-hanga ako sa kanila. At lalong hangang-hanga ako sa mga guro na nag-train sa kanila. Kasi naalam ko, tayo mga magulang, ako lalo na ako lola, nakikita ko yung aking apong maliliit. Ang hirap paupuin. Ang hirap pakainin. Hahabulin pa para subuan. But here, it was a revelation that children could be trained properly. And today, we saw how they were trained properly. Kudos to the teachers and to the students. Ang hindi ko lang malaman ay kung ilang galong dugo ang nawala sa mga guro during the training. Pero nakakatuwa. Gusto ko silang yakapin at kurutin. Itong mga bulaklak na to, at saka yung mga bubuyog na kumikembot kanina doon. At kitang-kita ko din ang pagkembot ni Miss New. Meron pang buntot yung kanyang pants para yakapita ng mga bata kung paano kumembot. Diyan namin nakakalimutan ang aming sarili. Nawawala kami sa aming sarili at nalilimutan na namin mahiya dahil gusto namin mag-develop ng mga bata. Congratulations! At ngayon naman, dadayo po tayo sa lower school. Magagaling lahat. Pero bago ko i-announce yun, bayaan muna natin i-award ang ating sertipiko ng pagkilala sa 2 levels na nag-perform ngayon sa preschool. Inaanyayahan ko ang guro at 2 mag-aaral na isasama niya sa gitna upang tanggapin ang kanilang sertipiko ng pagkilala. Miss Gamiao and Miss Nyo. Palakpakan po natin sila.
nagsayaw ng Coconut Festival! Bangus Festival! Congratulations po sa inyo lahat. Si Yana ay the best of the best among the rest. Moto D-Max ang pangalan, hinangaan ko na best. Mag-enjoy ka lang sa buhay at huwag kang mainis. Gawin mo na lahat ng gusto mo nang walang piniplease. Si Yana ay the best of the best among the rest. Moto D-Max ang pangalan, hinangaan ko na best. Mag-enjoy ka lang sa buhay at huwag kang mainis. Gawin mo na lahat ng gusto mo nang walang piniplease. Easy lang ang buhay at huwag magpaka-stress. Gawin mo na lahat at ibigay ang iyong the best. Tawanan ng problema at huwag kang mainis. Yan ang sabi ni Moto D-Max, sa tayo ay blessed. At samahan ka ni Moto D-Max sa paglalakbay. Mapagmahal na ama sa anak mapagbigay. Hindi ka maliligaw kapag siya ang iyong gabay. Manood sa kanyang video, sa buhay niyang makulay. Marami siyang content na iyong matatanaw. Adventure man o family at mga lingaw. Patuloy sa pagtulong, mainit o maginaw. At wala siyang pinipili, basta totoong ikaw. Mga lakbayin niya sa buhay at marami pang iba. Samahan natin siya para sa kaniyang pamilya. Siya na ay si Moto D-Max na may bigating aura. Kay Moto D-Max tayo ay may aral makukuha. Si Yana ay the best at the best among the rest. Si Moto D-Max ang pangalan, hinangaan ko na bless. Mag-enjoy ka lang sa buhay at huwag kang mainis. Gawin mo na lahat ng gusto mo nang walang piniplease. Si Yana ay the best at the best among the rest. Si Moto D-Max ang pangalan, hinangaan ko na bless. Mag-enjoy ka lang sa buhay at huwag kang mainis. Gawin mo na lahat ng gusto mo nang walang piniplease. Piliin natin ang tunay na nagbibigay ng inspirasyon sa ating buhay bilang tulay. Sa ating pag-asenso, Moto D-Max ang gabay ng payo sa buhay para tayo ay magtumibay. Suportahan na natin siya sa kanyang nilalabas ng mga content para to sa ating lahat. Mag-enjoy ka lang, ang bituin ay kikislap. Sulitin mo ang panahon at huwag kang magkalat ng lagim sa iba, kasi babalik sa'yo. Kung ano ang nagawa ay gagawin sa'yo. Kaya magsipag sa buhay at dapat meron kang plano. Kay Moto D-Max makinig sa vlog yun na panalo. Tayo ay Pilipino, matapang ating dugo. Sa problemang dumating, tayo ay hindi susuko. Si Moto D-Max samahan upang hindi ka mabigo. Pakinggan mabuti ang aral at kanyang mga plano. The best at the best among the rest. Si Moto D-Max ang pangalan, hinangaan ko na best. Enjoy ka lang sa buhay at huwag kang mainis. Gawin mo na lahat ng gusto mo nang walang piniplease. Thank you po. Thank you po. Huwag kang mainis. Gawin mo na lahat ng gusto mo nang walang piniplease.